Hello po, magandang tanghali para sa inyong lahat at welcome sa ating Midday Boost program. Ngayon pong araw ng Monday at panibagong week, panibagong araw, panibagong opportunities, panibagong mga challenges sa buong week na ito. Pero alam naman natin na kapag kasama natin yung Panginoon, tayo po ay magtatagumpay. And wag nyo pong kalimutan na still, nasa faith pa rin po tayo nitong 50 days of anointing in preparation to the day of Pentecost. And as you know, meron kayong oil na natanggap at yung oil na yan, you are anointing yourself every day. Araw-araw, walang palya, ginagawa nyong pahiran yung ulo ninyo with one request. Anong request yun? Matransform tayo. Baguhin tayo ng Diyos at magkaroon tayo ng personal na relationship sa Diyos sa pamamagitan ng pagtanggap ng Holy Spirit. Gusto natin na matanggap yung Espiritu Santo sa buhay natin. That's the reason why we are anointing yung sarili natin. And throughout our programs, I think, kung hindi po ako nagkakamali, ito na po yung third week. Kung hindi ako nagkakamali, fourth week pa nga. Naka 15 episodes na nga tayo ngayon. And we are still going to continue itong topic na ito about sa mga bagay na dapat baguhin. Supposed to be, tatapusin ko na dapat siya nung Friday, pero nung message natin kahapon, I even thought about including itong isang specific na dapat nating baguhin sa ating sarili. Ano po ba yung napag-usapan natin kahapon? Napag-usapan natin yung idolatry, which is specifically yung tinatawag na modern idolatry. Sa mga next, siguro pag-uusapan natin itong idolatry pa, maybe tomorrow. Pero today, pag-usapan natin yung related sa idolatry, itong modern idolatry, na kung saan covetousness. Okay, alam ko po, masyadong mamahalin yung salita, hindi masyadong nagagamit, wala tayo masyadong idea when we talk about itong covetousness. Pero sa Tagalog po, ang ibig sabihin ng covetousness is kasakiman. Okay? Pwede siyang i-relate sa pagiging greedy ng isang tao, sakim. And tingnan po natin kung ano yung definition ng covetousness sa dictionary. Let's read itong meaning sa dictionary. An intense, excessive, or eager desire to possess something, particularly material wealth or another person's possession. So, yung kasakiman, ibig sabihin yan intense, ibig sabihin sobra-sobra, kaya nga meron pang excessive dyan, and eager desire, para bang, alam mo yun, yung feeling mo talagang nasa taas para ma-possess mo lang, most especially itong material wealth. So yun yung ibig sabihin ng covetousness. Masyado kang sakim, masyado mong gusto yung something and gagawin mo lahat para lang makuha yung something. Pero wag na tayong lumayo. Pag-uusapan natin later on kung ano pa yung pwedeng uri ng kasakiman. Pero let's talk about pera. Alam nyo po na ang Monday ay pinag-uusapan natin yung about finances sa health center natin. And talking about itong finances, mag-ingat po kayo dito sa kasakiman. Kasi yan po ay hindi lang problema natin ngayon. Bilang Pilipino, alam nyo po yung nangyayari sa ating bansa. Hindi na po yan tago. Yung bansa natin ay nasa ilalim ng malawakang korupsyon. Pero pag nababalitaan natin yung korupsyon doon sa Pinas, makikita natin kung ano yung pinakaugat. Ano yung pinakaugat? Kasakiman.
No, hindi na kontento sa milyon. No, hindi na kontento sa bilyon. No, hindi na kontento sa umabot pa ng trilyon. Siguro kung may next pa sa trilyon na hindi ko nga alam kung meron pang next sa trilyon. Hindi ko alam kung anong term. Quadruple, hindi ko alam. Alam ang pamilyar lang ako is trilyon. Pero kung meron pa sigurong ganon, sa sobrang kasakiman, nanakawan yun. At mag-ingat po kayo kasi when we talk about kasakiman, hindi lang po yan nangyayari dyan sa taas. Pwede yan mangyari sa iyo kahit wala ka pang possession. Sa sobra-sobra mong desire, sa sobra-sobra mong kasakiman, magagawa mo ng kumapit sa patalim. And nangyari na rin po yan dati. Tingnan nyo po itong nakasulat dito sa libro ng Joshua sa chapter 6. Sabi dito sa verse 18 to 19, merong utos. At huwag kayong kukuha ng kahit anumang bagay na inihandog na ng buo sa Panginoon. Kapag kumuha kayo ng kahit ano, malilipol kayo at kayo ang magiging dahilan ng pagkawasak na darating sa Israel. Ang lahat ng bagay na gawa sa pilak, ginto, tanso, o kaya'y bakal ay ihihiwalay para sa Panginoon at dapat itong ilagay sa taguan ng kayamanan ng Panginoon. So, para po magkaroon kayo ng idea, ano po bang nangyari dito? Ito po yung time na sila Joshua ay magmamarcha sa pader ng Jericho. Alam nyo po na nagmarcha sila kasi yun yung direction ng Diyos. And then sa pagmamarcha nila, babagsak yung pader ng Jericho. And eventually, tutulungan sila ng Diyos magtagumpay against sa lahat ng mga, sabi natin, sundalo doon. So, kapag natalo yung kalaban, may mga possessions doon. Ibig sabihin, merong mga ginto, ang daming mga bagay-bagay doon. So, kukunin nila yun. Pero hindi para sa sarili nila. Kukunin nila to give para sa Panginoon and ihihiwalay yun. Ihihiwalay yun para po saan? Para sa Panginoon. Yun yung direction. Pero anong nangyari? Nagkaroon nga ng gera, nagkaroon nga ng, nanalo nga yung bayan ng Diyos dito. But at the same time, meron silang maliit na kalaban and hindi nila matalo. Yung Jericho na malaking kalaban, malaki, and then natalo nila. Pero itong maliit na kalaban, hindi nila natalo. So, naghahanap sila ng rason. Bakit hindi natin tumatalo? Yung Jericho na sabi natin, imposible nating matalo, natalo natin. Itong bagay na to na posible nating matalo, ito naman yung hindi natin matalo-talo. Nasaan yung problema? And then, tingnan ninyo po kung anong nangyari sa next chapter. Kasi, binabasa natin dito, chapter 6. Sa next chapter 7, tingnan ninyo po, umpisa pa lang. Pero, nilabag ng mga Israelita ang utos ng Panginoon na huwag kumuha ng kahit anumang handog na nakalaan ng buo para sa Panginoon. Kumuha si Akan ng mga, ang pangalan ng tao is Akan, okay? Kumuha si Akan ng mga bagay na hindi dapat kunin. Kaya nagalit ng matindi ang Panginoon sa kanila. Tingnan ninyo po yung nangyari dito. Nilabag nila yung utos ng Panginoon. Pero kinuha ni Akan yung bagay na nakalaan para sa Panginoon. And then kapag ipo-forward nyo po yung story, makikita nyo po na sa puso niya, nandun po yung kasakiman. Kitang-kita. Kasi kinumpronta siya ni Joshua dito. Let's continue reading kung anong nangyari dito. Sabi dito sa chapter 7, 19 to 21, sinabi ni Joshua kay Akan, "Anak, parangalan mo ang Panginoon, ang Diyos ng Israel. Magsabi ka ng totoo sa harapan niya. Ano ang ginawa mo? Huwag mo itong ilihim sa akin." And then sumagot siya, "Ito po ang ginawa ko. Sa mga bagay na nasamsam natin,
may nakita akong isang magandang damit na mula sa Babylonia. Pilak na mga 2 kilot kalahati at isang baretang ginto na may bigat na kalahating kilo. Naakit ako sa mga ito, kaya kinuha ko. Binaon ko ito sa lupa, sa loob ng tolda ko. Ang pilak ang nasa pinaka-ilalim. So tingnan nyo po, naakit. And mag-ingat po kayo sa kayamanan ng mundong ito. Sa mundong ito, marami pong nakakaakit. And dyan napapasok yung covetousness na dapat mong baguhin. Kasi yung pera ay hindi naman po kasalanan. Pero kapag ikaw ay gumagawa na ng mali sa pera, abay, dyan na nagiging kasalanan yung pera. Kasi linikha yung pera para maging alipin mo, hindi para maging alipin ka. Hindi kasalanan yung pera, pero sa oras na ibigin mo ang pera, ang salapi, dyan na po natatawag yung covetousness. Magustuhan nyo may sasabihin ko to para sa inyo. How many times, ano pong nangyayari? Dahil sa pera, kayang kumapit ng tao sa patalim. Dahil sa pera, may mga taong hindi na nakakapagsimba, pero nasa puso daw si Lord. I don't believe. Pastor, nanguhusga ka. No. Sa pamamagitan ng aksyon natin, makikita kung sino talaga tayo. Kung mahal mo yung isang bagay, paglalaanan mo ng panahon. Pero kung hindi mo mahal ang isang bagay, hindi mo paglalaanan ng panahon. Bakit mo pinaglalaanan ng oras yung, sabihin natin, part-time mo at nawawalan ka na ng oras sa Diyos? Kasi mahal mo yung pera. No, Pastor, kailangan ko. Fine, hindi mo kailangan yung Diyos. Nagpe-pray naman ako. Fine. Fine. Pero hindi ba dapat may oras ka sa Panginoon? Alam ko, busy ka. Pero diyan mo makikita kung sino yung numero 1 sa buhay mo. Sa ayaw at sa gusto mo, ito yung realidad. Kaya nga sabi po dito sa salita ng Diyos, sa libro po ng Kolosas, kaya patayin nyo na ang anumang kamunduhang nasa inyo. Ang sexual na imoralidad, kalaswaan, pagnanasa, at kasakiman, nakatumbas na rin ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Napakalalim po nito. Bakit kaya kasakiman ang pagsamba sa Diyos-Diyosan? Kasi isa lang po yung Panginoon. Ang pinaglalaanan mo ng panahon at ng oras. Naintindihan niyo po ba? So, ito po yung message natin today. Kung alam mong makakatulong to sa iba, huwag niyo pong kalimutan na i-share yung link para sa lahat. And reminding nyo lang rin po na this coming Wednesday, meron po tayong Lord's Supper, banal na hapunan. Pag-uusapan natin yung Kingdom of God and kung paano to related sa marriage. Kung paano to related sa buhay na may asawa. Anong connection ng dalawang ito? So this coming Wednesday, kung kaya po ninyo, pumunta po kayo. Kung hindi, connect online. And prepare yung bread, prepare yung grape juice para po mag-participate kayo nitong banal na hapunan which is the most important. Okay? Mga kaibigan, ito lang po yung gusto kong sabihin para sa inyo. And bukas po, pag-usapan pa natin, even ito ring topic na to pero much deeper way. Maging connected kayo and I believe makakatulong ito para sa inyo. Bisitahin nyo po yung ating health center. Ito po yung ating health center. Meron tayong Saturday schedule, may Sunday schedule. Then ito po yung ating address. Ito rin po yung ating health line. Okay? Mga kaibigan, pagpalain po kayo ng Diyos at magkita-kita po tayo sa Wednesday sa church or bukas sa ating Midday Boost program. God bless you po.